Umani ng pagbatiko sa pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na wala pang oil crisis sa bansa. Ito ay dahil nananatilian niyang may supply ng langis sa bansa kahit mataas na ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa katunayan, sinabi po ni Secretary Garin na mayroon na pong negosasyon patungkol sa 440,000 barrels ng fuel. At sa susunod naman po ay mayroon 600,000 barrels na maaari po tayong maangkat. Ang sinasabi po natin na wala pa po at hindi po pa dinideklara na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon. Most probably, according to Secretary Sharon, ang nagkakaroon lamang po ng issue ay tungkol sa presyo. Dahil alam naman po natin kung ano ang nangyayari na krisis sa Middle East. Hamon ni Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando kay Undersecretary Castro, lumabas ng opisina nito para malaman ang tunay na kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino. Ang Malacanang na lang din anya ang hindi nakakaalam na may krisis na ng langis sa bansa. Ayan, Undersecretary Claire Castro, PBBM at kayo mga nandyan sa palasyo. Kayo na lang ho ang hindi naniniwala na may krisis na nararanasan ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Dagdag pa nito, dapat naka-emergency mode na ang Marcos Jr. administration at hindi panay ayuda ang solusyon. Dapat ho, ang attitude ninyo ay crisis mode na, emergency mode. Ang maganda nyong gawin, isuspende nyo yung excise tax, yung value-added tax sa mga produktong petrolyo, i-address nyo yung issue ng sahod ng mga manggagawa. Walang problema sa ayuda, pero kung ang tugon ninyo sa problema ay puro ayuda lang, napakalaki ho ng problema natin. Mismong mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na ang nagsasabi, may krisis, may problema, dapat umaksyon na ang ating gobyerno. Maging si Navotas City Representative Toby Chanco, nagtataka rin sa naging pahayag ng palasyo. Hindi ko matanggap yun na wala pa tayo sa crisis. Ang taas na tinaas ng presyo ng langis, di ba? Pag nagpapakarga ka nga ng diesel, pataas ng pataas eh. So paano namang wala tayo sa crisis? Binatikos din ng makabayan lawmakers ang tila anya ay pagsasantabi ng PBBM administration sa kinakaharap nating sitwasyon. Kinokondena nila ang kakulangan ng agarang pagkilos ng Malacanang. Dagdag pa ng mga ito, ang pagmamaliit sa krisis ay panghihikayat ng pagiging kampante, nagpapabagal sa aksyon at nagtutulak sa publiko na ituring na normal ang lumalalang kahirapan. Wala na rin anyang normal sa sitwasyon ngayon na araw-araw na pinabibigat ang buhay ng mga manggagawa, drivers, magsasaka, kabataan at mga mararalita. Giit naman ni Attorney Michael Henry Yusinco, isang Senior Research Fellow sa Ateneo School of Government, kung abala pa rin ang Marcos admin sa pagtukoy kung ano ba talaga ang krisis, nanganganib ang bansa na maiwan sa alanganin. Dapat anya ang naririnig ngayon ng publiko mula sa pamahalaan ay ang mga tiyak at konkretong hakbang kung papaano uusad. Sa kasalukuyan anya, tila walang malinaw na direksyon at paikot-ikot ang dating ng administrasyon. Rosalie Coz, humahataw sa Balita Ngayon.